Hi everyone! I'm Jim P. and this is Rewind, a throwback podcast. Hi everyone! So welcome dito sa ating Saturday Wine Night Habit. Charot! Ang Rewind, a throwback podcast. So actually sinabi ko sa inyo, binanggit ko sa inyo na recorded na lahat ng 13 episodes, but I decided na medyo mag-bump off muna. Nag-bump off ako ng ibang episode kasi parang feeling ko ito yung best na episode na susundan noong ating youth-oriented shows themed na episode. Kasi ito ang I believe ito ang ina ng youth-oriented shows. Ito ang nag-start talaga, itong show na to. At syempre yun ay walang iba kundi ang ating Saturday afternoon habit na TGIS or Thank God It's Sabado, di ba? Kaya naman syempre, in-invite ko sa aking podcast ang na makasama natin magkwentuhan at mag-rewind to the past with a sip of wine ay ang dalawa ko naging friends talaga. Ito yung friendship namin talagang mag-root from TGIS. As in, TGIS ang naging mitya ng aming pagkakaibigan, believe it or not. Yung, di ba kumbaga yung iba, parang friends na kayo, tapos naging close lang kayo kasi meron kayong common denominator. Ito hindi. Doon talaga nagsimula yung aming friendship. So, ayaw nila magpatawag ng pangalan nila kahit sabi ko, go na. Kasi nababanggit ko naman sila kapag ka nagla-live sa amin ang mga TGIS cast. Pero, ewan ko, for some reason, dito sa podcast ko, ayaw nilang magpakilala. So, sige, iba na lang i-introduce ko sa kanila. Pero for sure, sa mga anong tawag dito sa mga fans ng TG, malamang kilala na tong mga to, lalo na yung isa. Kasi siya yung charot. Okay, o simulan na muna natin sa aking ate from somewhere along the way. Charot, somewhere along the way. Somewhere down the road. Somewhere out there. Si Ate Brooks. Itago natin siya sa pangalang Brooks. Hi, Ate Brooks. Hello, how are you? Thank you for inviting me. Ayaw mo magpapangalan, pero sige na. Well, kung napanood nila yung last na live stream mo, nilaglag mo ako. So kung alam nila kung sino yung nilaglag mo, kilala na nila ako. But anyway, for this purpose, ako si Brooke Solina. Hey everyone! Segue na natin ang isa nating kasama na itago natin sa pangalang Abigail. Oy, Abigail. Hello! Hi, JP. Hi, Ate Brooks. Maingat ako. Sige. Hindi, somewhere along the way, I'm sure, malalaglag at mababanggit natin Siguro ang nga. tunay na pangalan. Pero, Kebs na. At least hindi yung face. Okay lang yun. Basta walang revelation ng face lock. Okay. Kasi naman. But anyway, hindi kasi totoo yun, di ba, na talagang ang TGIS ang naging talaga, kung paano nabuo ang ating friendship. Pero, mamaya na natin yan ikikwento sa kanila. Ang magandang ikwento muna, kung paano at kailan kayo naging or nag-start maging fan na TGIS. So, just for the information of everyone listening right now or kung kailan man kayo nakikinig, actually magkakaiba kami ng age groups. Hindi na namin masyadong ipapaalam sa inyo kung mga ilang taon na kami. Hindi nyo naman na yung kailangan. Basta lang. Basta lang ang kailangan lang ninyong malaman. Kasi ang isa rin dito, bukod sa i-share namin yung friendship namin sa inyo, kung saang level kami or yung mga levels ng pagiging fans ng PG. Kasi meron mga legit talaga, di ba? Yung as in edad nila Angelo noon or someone na medyo parang kumaga a little older sa kanila pero naging habit din yon. Meron naman yung mga parang median lang, yung mga pwedeng after na ng PG pinanganak or pero hindi ganun kalayo. Yung parang kumaga may naabutan kayo pero hindi nyo man nasimulan. Meron naman din yung mga later na, as in like after na silang naging fans. Kumaga na ipalabas na, tapos napanood na lang sa replay or napanood sa Teen Gen, yung sequel, di ba ganun. So, unahin na natin si Ate Brooks kasi I believe siya ang talaga legit sa aming tatlo na as in talagang naging fan siya from day one. Yes, totoo. Yeah. So day one, hindi ko matandaan kung napanood ko yung talagang unang episode, but I think I did. But then the thing is, fan na ako ni Angelo De Leon kasi sikat na siya noon, di ba?
sa lahat ng Mm. TGIS. Oo, sa lahat ng TGIS cast, siya yung pinakasikat. So napapanood ko na siya sa mga Over the Backward, I think. Tapos sa Mm. Channel 2 and Channel 7, lagi ko na siya napapanood. So then, saka nung time na yon, okay, reveal ko na, nagtatrabaho na ako, so meron na akong datwong. So pwede na ako mag-fangirling to the max. Hindi na dependent allowance. So anyway, at saka wala na akong kalaban sa TV kasi yung family ko is most of them nasa abroad na. So pagdating ng TV, alam mo sa household natin noon back in the 90s, one household, one TV. Wala na yung aking mga kaagaw na mga kapatid. So aking ng Saturday afternoon. So one time nanonood ako, and I think merong advertisement ng TGIS. So yon, sabi ko, check ko nga to, nandito si Angelo. Cute na cute ako sa kanya. And then dun pa lang, first show na napanood ko, I'm not sure if it was the first episode or second na, pero nung una ko pa lang napanood, talagang natuwa na ako, as in. So, and then pagdating ko ng office, nagtatrabaho na kasi ako, naghahanap ako ng kakwentuhan. Wala. So talagang hindi kagaya ngayon, pwede na ka nang makipagkwentuhan sa iba, diba? But anyway, so ang naging outlet ko is maghanap sa magazine. Kasi susunod, 1 week after mo sila uling mapapanood, and yet wala pang online para i-google mo sila kung ano ba sila, kung sino sila. So first episode, wala kang idea kung sino si Bobby Andrews. Pero syempre, ang nag-stand out na among the guys sa akin, si Bobby Andrews talaga agad. Kasi iba talaga din yung dating ni Bobby Andrews. Sa first mga few episodes, hindi pa sila ni Angelo, diba? Pero at the beginning pa lang, nag-hope na ako, sana sila yung ma-pair. Kasi parang kahit friends lang sila at the beginning, parang may dating na sila. But anyway, so yun, doon nagsimula ang aking pagiging fan ng TGIS. And from then on, every Saturday, basta may lakad kami, I would make sure na after 4 o'clock, 5 o'clock, kasi 4 to 5 yata na ng TGIS, dapat kapag nagsiset up ako ng gala ng Sabado, dapat after 5 o'clock. Kasi no matter what, dapat nanonood ako ng TGIS ng Sabado sa bahay. Grabe, Ganon. ibang level. Yan ang tunay. Dapat pala ikaw ang huling tinanong namin kasi iyon yung pinakapasabog na kwento. Parang hindi na namin yan mamamatch si Abigail. Oo naman. Oo nga, hindi na. Ang maganda lang nun, kasi compared ngayon, pwede niyong ulit-ulitin, di ba? Sa amin, hindi. Unless na lang na i-record mo. Which is, I think, kagaya nung iba na i-record nila. Pero sa akin yata, hindi ko sila na i-record. So talagang, magre-rely ka na lang sa memory kung ano yung nung napanood mo. Unlike ngayon, pag gusto mo uli siyang makita, pwede mo uling replay, right? So parang Correct. sa amin, para sa mga legit na fan, kontento na lang kami sa mga memory namin kung ano. But I tell you, ibang-iba ang panonood back in the 90s compared sa panonood ngayon. For one thing, binago nila yung mga theme song. Ang laki ng nagagawa ng theme song at saka ng mga soundtrack. Ang laki ng nagagawa sa bawat scene. Which is ngayon, frustration pa rin natin yung mapanood uli sila, di ba? Correct. The missing DVDs, nasa na siya, Abigail? Correct. Oh, Ay, may kwento yung DVD na yan. May kwento. yung Mamaya na lang. Grabe yung umpisa pa lang. So happy to hear na agad yung mga stories from yung talagang from a fan noong panahon na yon, di ba? Kasi iba iba. At saka ang frustration nun is kapag wala kang kakwentuhan, kagaya ko. Kasi may sister ako, dalawa kami na natira dito sa Philippines, pero hindi siya, kasi may trabaho siya na Saturday afternoon, so hindi siya nakakapanood ng TGIS. Although alam niya yung show, tsaka kilala niya sila Angelo, pero hindi siya nakakapanood. So after the show, wala akong pwedeng kwentuhan na, huy, ang ganda ng scene, yung mga ganun. So kaya nag-resort ako sa diary. So sinusulat ko sila sa diary, Dear Diary, this is what happened in TGIS today. Ganon. So si diary ang aking kakwentuhan. So naitago mo ba yung diary na yan? Unfortunately, yung 90s ko na diary, ang daming naiwan sa Philippines. Isa lang yung nadala ko dito sa US. Pero meron akong in-screenshot kay Abigail na nakalagay doon. Nakakakilig talaga. Ano ba yung sabi ko doon, Abigail? Naalala ko yun. Oo, diba? Sabi ko Hanapin ko. sa diary. Tapos yun yung episode ni Ice Cream episode yata. Oh! Wow, too early. Episode 7 pa lang. Chinek ko kasi yung date, si Ice,
Either si Ice Cream episode siya o yung episode na naging ano na sila ni si Wax tsaka si Peachy. Peachy naging sila na sa series. Sige, chine-check ko siya. I think ano na yun yung naging sila na legit. Oo, Pero na legit. double check natin. Pero Ay! January yun. Ayan, nakita ko na. January 11, 97. Ano sabi ko? I had my personal... Ay, ang haba niya, in fairness. Ay, wag yung Isa-send ko kay Vic. itaas lang. Yung about TGIS lang. Ay, okay, meron pala. Ay, yung taas lang naman about TGIS. Sige. Save ko to. Baka Ate hindi ko Brooks, na please makita. send it to me. Gusto ko rin makita. Abigail, ikaw naman na muna magkwento. Ikaw naman. Ikaw ba ay nakapanood ng TG nung panahon na umi-ere talaga? Nung panahon? Oo. Ayun. Ako naman, ang pinaka-fan talaga, yung kapatid ko, yung ate ko. So, kasi Siyempre, ako nung time, hindi. Ano lang, I mean, mas active siya sa mga TV happenings. Mahilig siya manood ng TV. So, nung time na yon, grade 3 yata ako noon. So, batang-bata pa ako. Compute na lang. Nung nag-start ako, dahil nga sa kanya, na-influence niya lang ako. Pero kilala ko na rin si Angelo nung time na yon dahil napapanood ko siya sa Over the Backward. So, nung nakita ko siya doon sa youth-oriented show na yon, hindi ko pa alam na TGIS. Nahook ako kasi nandun siya. Kasi nga, parang, in a way, parang fun na rin. Kasi nga, natutuwa rin ako sa kanya. Tapos, di ba, cute-cute nga rin, ang lalim ng dimples niya. So, ayun. So, nanood ako, pero ang natatandaan ko na sobra akong nahook na kahit hindi na kasama yung sister ko was, nung nag-movie. Kasi yung previous episodes, nanonood ako. Pero kasi, alam mo yung bitin na bitin ka kasi aabangan pa nga after a week yung susunod. Tapos wala kang online na pwede mo panood ulit. Aabangan mo lang din yung mga newspaper clippings, mga magazines, or mga interview or mga commercials nila na parang feeling mo, nakikita mo pa rin sila. Pero nung nag-movie, sobrang, hindi ko ma-remember kung nanood ako sa sinihan. Siguro naman, pero hindi ko na ma-remember. Pero doon, yun talagang every week, panoorin ko siya, hindi ako mag-miss ng episode na parang 30 minutes before mag-air, andun na ako sa TV, talaga makikipag-away kami sa tatay ko. Yun, may kaagaw kami sa remote. Yun, may kaagaw ka. Tapos, hindi lang yung kaagaw sa remote, yung magbo-brown out. May time yata na hindi kami nakapanood kasi brown out siya, tapos may bagyo or something like that. So, yun. Noong 90s, may time na uso ang brown out. For some reason, nalimutan ko na, pero uso ang brown out. So, tapos, laging weekend. Diba, te? Lagi siyang weekend. So, affected ang TGIS viewing. Affected. Pero I think sa South lang naman, no? Sa Manila area, hindi. Kasi ewan ko. Pero yun yung nag-movie, nagpunta ng growing up, yun, kahit naging weekday na siya, nanonood talaga ako. Tapos may pasok pa sa school. Nagpupuyat talaga ako para manood. Kasi prime time nga yung time. Okay. In fairness, Abigail, akala ko kasi, parang ka na rin. Like, kunyari, may ka lang, mga may idea ka of what is or what was TG. Tapos nakakanood. Hindi ko inakala na parang talagang ka na rin. Solid fan ka na even before tayo mga kakilala. Time nila. Pero kasi bata pa ako, so parang limited yung access like for a mall show nila na pupunta ako. Or like elementary pa lang ako. Or hindi mo pero yung kakilala. Awareness. Hindi mo masyado naiintindihan ng sobra kasi kung grade 3 ka, tapos makita siguro, mo, di ba nag-loving si Wax, Shots, Peachy. Oy, pero may kilig factor na nung grade 4. Grade 4 na nung sabi ko, sobrang kinilig ako. Tapos, parang ini-imagine ko na yung mga classmate ko na guys is like Wax. Pero sobrang bata, no? Ganon. Siya kasi nga, ang lakas ng dating niya nung ni Bobby Andrews. Dahil sobrang manly, tapos payat. Okay. Parang batang-bata pa rin. Boses niya, yung lalim ng boses niya, yun ang pinaka-nakakilig sa akin. Yes. Correct. Abigail. Isa pa. Para ikakat ko. May tanong si Abigail. So yung sa mga soundtrack, kinikilig ka na rin. Kasi for your age, elementary ka, diba? Pero for your age, kinilig ka na din sa mga soundtrack. Ay, yung It Might Be You talagang national anthem yan. Yung time na yun, pag naririnig ko din sa radio.
True. Masaya. Iba yung soundtrack ng time. Masaya nun. Yan ang naiinggit ako kasi Oo, kasi aminin na natin. Hindi naman fetus ka pa. fetus. Baka sabihin nila sobrang exag. 1 month old. Kasi July ako, tas August ang PG, di ba? 1995. So, Okay. wala talagang chance. Wala. Para parang medyo naman na yun, ang mutant ko naman na masyado kung ano. Siguro kung mga 1-year-old ako, kung sakali. Malamang, pero hindi. Kasi to be honest, talaga, hindi ko alam na there was, a Bobby Angelou in TGIS. Parang ganon. Kasi nakinig na, tsaka si Ding Dong. Match 2 na. So, tapos, So, yun. ako katulad din ako ng sister mo, Abigail. Kasi, mahilig din ako sa TV. So, ako yung fan na bound by research. Ganon. Yung nadaan lahat sa research, nadaan lahat sa pagbabasa, sa interest, gano'n. Tapos parang sabi ko, pero kasi ever since, ako ay fan na ng youth-oriented shows. Well, in the previous episode of Rewind, you will know that. So talaga, doon na nagsimula sa batch na ng TG, sa JMix, saka sa Click. Tapos syempre, nung nagbabasa-basa ko, parang TGIS pala ang talagang nagsimula ng lahat. Original. So, yung original. So, yun doon ako nag-search. Tapos nagkataon naman na parang year 2008, alam niya, merong nag-upload yan sa YouTube. Hindi ko lang alam kung sino at hindi ko lang alam kung ano YouTube, nangyari. Tsaka I think pati Multiply yata, nag-upload sila ng time na yun. Dadating tayo dyan sa Multiply. Pero yung 2008 talaga, sa YouTube ko yung nakikita. Pati Ikaw na Sana ni Bobby tsaka ni Angela. Nung time na yun, alam ko ni Ikaw na Sana kasi 2007 ako naging 2007 yung talaga na-addict ako sa Ikaw na Sana at Honey My Love So Sweet na back-to-back na pinapalabas sa PBO. So, syempre, alam naman natin, ang pinagmulan pareho ng dalawang shows na yun ay from TGIS talaga, diba? So, ganon. Kaya, lalo ako na-curious. Pero yung parang feeling ko yung hype talaga na talagang naging legit na fan na ako. Mga bandang 2012. Yan na. Dahil True. anong Teen Even before Teen Gen. Kasi parang, okay. nagsisearch ako, tapos kilala ko na yung mga characters nila, ganyan. Yung ang dami ko nang nababasa. Kasi in fairness, sa Pinoy Exchange, alam naman natin yan sa PEX. Nandyan lahat. True, Pinoy Exchange. Grabe. So, alam mo yun, medyo nagkaroon ako ng idea na nagsashare ng fans ng kanilang mga storya, ganyan. Sila, Pancakes pa yata yung pangalan, based pala yun kay Pancake at Cookie, di ba? Basta yun yung mga, yun yung mga sa text. Tapos, yun na nga, hanggang sa dumating na yung Teen Gen. So, ang happy, di ba? Pero, nung pinalabas kasi yung Teen Gen, may idea na ako na alam ko na naghiwalay sila sa Growing Up, ganyan. Tapos, yun na nga, hanggang sa na-discover ko yung nag-upload sa Multiply, busi itong Multiply, di ba, biglang magsara. So, damay ang nakakainis. Hindi siya minura nga nakakabuisit kasi hindi siya minura. Ang nangyari sa Multiply, nag-down na yung site, di ba? Parang nag-reformat na sila into something else. Tapos walang warning. Oo, parang ang warning, parang a week before mag-shutdown yung Multiply. Or less than, Parang gano'n. So, hindi ko na na-download at hindi ko rin alam kung paano i-download. So, yun talaga yung malungkot ako. Pero, alam nyo, buti na lang yung mga napanood kong episodes nun, yung mga lead themes pa yung gamit, yung original soundtrack. Congrats. So, ang ginagawa ko, hinahanap ko sa YouTube, sinasearch ko lahat ng lyrics. So, syempre, alam ko na In My View. Tapos, kaya ako naging gusto yung mga ganyan. Tapos, Love You With. Ano yung isa? Saka ni Jennifer Love You With na. Jennifer Love You With, mga No Ordinary Love, mga Don't Throw It All Away, Our Love. Yung mga ganon. So, yun na, nakaka-happy. Tapos buti na lang meron nga nag-upload. Tsaka basta noong 2013, kausuhan din yan. Di ba yan na yung mga, yan na yung may kwentong DVD. Tapos hindi nakarating sa akin. Tapos kung ano-ano na rin ang mga nangyari. Wag na nating anuhin yun. Yung mga seasons na yun. So, yun. Doon nagsimula ang ating pagiging mga fans ng TGIS. And in fairness naman, nakwento na rin natin kahit paano kung paano or bakit tayo naging di ba? Fan talaga. So, may share ako. Kasi nung in that time, yung kung paano yung format ng TGIS, walang ganon. Just like, first, napaka-very youth-oriented niya. The closest na pwede siyang i-compare is nung magkaroon ng bagets during the 80s.
Pero Which movie is lang. movie naman kasi yun. Oo, movie siya. Tapos hindi siya nag-transcend sa TV show na youth-oriented. So sa era ko, yun lang ang pinaka-youth-oriented namin, which is a movie. Kaya nung nangyari yung TGIS, parang nagkagulo ang lahat kasi, walang bidang adult. Tapos siya ko sa teenager. But then sabi ko, mukhang hindi naman siya teenager, so pwede na. But anyway, other than that, so yung setting nila na sa pangmayaman sila. Kasi during that time, ang mga high-end ng mga villages is yung Ayala Alabang, mga Forbes Park, mga Valle Verde. So during that time, yung mga setting na ganon, malaking attraction sa viewer. Kasi sino ba lagi nakakapasok sa Ayala Alabang, 'di ba? Pero dun sa TGIS, yung mga villages nila, ang sarap tignan. So villages pa lang, parang nakakapasok ka sa bahay ng mga mayayaman. Kasi ganun, except for Kiko, 'di ba? Siya lang walang medyo, puro may mga kaya. And then, isa pa, 'di ba? So, tapos isa pang nag-selling point sa akin is yung opening ng TGIS, especially nung nag-ano na sila, Sunshine. Grabe, yun pa lang sold na sa akin yun eh. Ang ganda-ganda nga nun, no? Nung crossword puzzle na OVP. Oo, yung crossword puzzle, grabe. Grabe siya. Walang tatalo sa akin doon. Para siyang pwedeng i-compare sa Friends dito, which is during that time, yun din ang pinakasikat dito sa US. Ang dami nga nagsasabi, no, na talagang TGIS yung Philippine, kumbaga yung parang Pinoy version ng Friends. I mean, true. Pinoy version. Doon pa lang sa font ng TGIS, di ba? Tsaka ng Friends. Oo. Correct me, parang sinabi din yata na isa din sa mga inspiration nila Direct Mark. nila Direct Mark tsaka ni Kit ang Friends, kasi nga fan din sila ng Friends, kaya nagkaroon sila ng idea to create TGIS. Oo. Kaya ayan, tayo, Ate Brooks. Tayo ng mga ng Friends na rin. Tayo, nako. Hindi ko alam din eh. Depende yan. Nako, hindi pwede. Gagawa natin ng paraan yan. Okay, ito na. Siyempre, I'm sure meron kayong mga favorite na Often muna tayo sa characters. I'm sure, given naman ako sa ranking yan, meron kang ultimate favorite. Tapos pantay-pantay na lahat. Ganon. Parang ganon. Okay, para mas safe, pantay-pantay na lahat, ultimate, which is obviously, ayan na, si Angelo tsaka si Bobby. Hindi ko papalagpasin kapag may eksena sila. Pero kapag halimbawa mga sinang iba, pantay-pantay na sila. Pwedeng kapag naiihi ako, okay, fine, magsa-CR muna ako kasi wala pa naman si Peachy and Wax. Parang main talaga. Ako rin for me, Peachy and Wax. Oo, Peachy and Wax talaga, grabe. As in, basta hindi natin sa sarili na magkasama sila. Kunyari separate scene, kunyari girls lang. Basta nandun si Peachy, dapat papanoorin. Tapos ma-mention si Wax. Sobrang may kilig factor na kahit ma-mention lang. Kung nandun si Wax, lalo na. Kahit tapos kapag papanoorin mo pa, talagang papakinggan mo kung ano yung sinasabi ni Wax. Kasi usually may mga banat siya na talagang tatatak sa'yo. So, hindi ko na maalala kung ano yung iba, pero talagang pag siya na yung nag-dialogue, talagang maaalala mo. Pero, meron ka bang character na parang aside from, parang ganon? Oo. Ganon na lang. Among sa first batch or kahit anong batch siya? Sino ba? Abigail, ikaw muna. Wala akong maisip eh. Ako si Kiko. Si Red. Okay. Sa bagay. Kasi yung funny side niya, tapos, kasi di ba siya yung hindi naman, kumbaga mayaman sa cast. Siya yung naging bridge para ma-reach yung ibang level ng sa society. Parang gano'n. Tsaka, andun yung Jologs part na nakakatuwa, na hindi corny. So, yun. Tsaka dahil best friend siya ni Wax. So, gano'n. Well, yeah. Pero yun, si Red. Ako, Sino sa'yo, Jim? Ako, ito very recent ko na lang na medyo na Gusto ko si Rain. Parang feeling ko underrated niya. Rain from sa batch 1 na Rain Yung batch 2 kasi na Rain. Si Shara. Yung batch 2 kasi na version ni Rain, hindi ko na masyadong type. Kasi, Meron pala. Si Shara pa rin, pero kasi di ba naiwan sa batch 2.
parang- Batch 1. Hindi ko na-type na yung character niya nung sa batch 2 kasi basta meron dong merong plot doon na na-in love siya sa professor or sa teacher niya. Tas Ano? Oo, naalala ko yun. medyo annoying yung plot. So parang hindi siya nakaka-rain. Basta parang naiba yung character ni Rain doon sa batch 2. Pero sa batch 1, nung nasa batch 1 si Rain, gustong-gusto ko siya kasi parang kasi siya yung medyo doon yung hindi masyadong makabasag pinggan. Tapos ang cute-cute ng relationship nila ng mom niya. Parang feeling ko kasi Ng mami ganon din kami. Tapos gusto ko siya kasi pa-artist, yung ganyan, yung nagpe-painting sa sa yate, ay nagdo-drawing, kaya di ba, doon sa movie nahanap sila dahil doon sa painting, dahil doon sa sketch ni Rain. Tapos gusto ko yung pagka-hip ng mom niya. Tapos parang siya din cool lang. Tapos yung lalo na yung naging yung naging tambayan na yung bahay nila. Yung parang ang cute-cute lang na Tsaka di ba din siya doon, katulad siya ni Kiko na parang nag-working student. Pero not exactly naman na kailangan niya. So parang, tsaka siya yung baby ng group. So parang, basta ewan ko, parang na-appreciate ko siya. Tapos yung, gusto ko yung eksena sa isang linggong dilim na yung kumanta siya ng In My Life doon sa last part. Parang nakakaiyak na wala lang. Kasi ewan ko, ba't pa siya kumanta? Tsaka siya rin yung kumanta ng It Might Be You. In fairness, pivotal ang character ni Shara, di ba? Ewan ko lang, kasi hindi ko na napanood yun sa growing up, pero ewan ko lang kung tumino ba siya ulit. Kasi nga yung basta yung sa batch 2, yung supposedly na siya yung ate figure. Tapos medyo lost yung parang, ewan ko kung dahil ba wala na lang siyang ka-love team nung panahon na yun. Ganyan. So, naiba na talaga siya sa batch 2? Parang nag-iba yung personality niya. Yun nawala yung Parang pinamature siya. Pinamature siya sa 2 since siya na yung ate. Oo. Pero yun nga, hindi nakakaate yung yung obsession niya doon sa teacher niya na dahil crush niya, tapos parang nakakita siya ng chance na magkakaroon sila na magkaka-developan sila. Pero nag-hope siya. Wala naman pala. Homopia. Yung pala may girlfriend yata yung teacher niya na yun. Diba? Tapos yun. Kaya, pero gusto ko pa rin si Rain. As in, siya talaga yung naging favorite ko aside kay Peachy at Wax. At saka gusto ko rin si Christina. Kasi parang siya yung model yung model girl. Parang gano'n. Siya yung ilo-look up mo. Siya yung, kasi matalino, valedictorian, masipag. Pero kapag rin, konting kire rin. Gano'n. Dahil kay Vicky. Oo, naughty rin siya, naughty rin. Di ba lumayas-layas pa siya? Ganun. Si Mitch, mahal ko si Rika in real life, pero hindi ko masyadong like si Mitch. Kasi, ako din. Kung sa character-wise, hindi ko. Oo. Pero although cute siya ha, kasi gusto ko ang favorite eksena ko sa movie, yung yung umalis siya na naka-pajamas, di ba? Yung pa siya, naka-slippers pa siya, tapos pinagtinginan. Oo. Medyo relate ako doon sa pagtakas-takas niya kasi tumatakas din ako dati. Pero, yun lang yung nag-resonate sa akin. Pero parang walang masyadong ganap si Mitch. Parang lang. Except dun sa Dominic and Kiko episode. Diba? Parang gano'n. Vicky, may naisip ka na ba? Meron akong hindi naman hindi directly sagot sa tanong mo, pero hindi ako masyadong nakarelate. Yung character ni Jomai. Si JM. Si Wani. Oo. So parang significant siya dahil siya yung triangle marami siyang ka-triangle, di ba? Oo. Pero parang parang kulang sa akin yung development ng character niya na sana, ewan ko, parang para sa akin, okay, fine. Kung may fast forward na noon, kagaya ngayon, pwedeng, okay, kapag siya yung eksena, wala na masyadong ganap, forward. Hindi mo napapanoorin. Hindi ko panoorin. So, na-bore ka sa kanya. Oo, na-bore ako na parang pwede pa sanang i-develop considering na ang dami niyang naging kalab triangle. Pero parang laging bitin. I mean, hindi nagtatranscend na... Correct. Oo. Na maganda na sana yung role pero hindi na-develop siya. Mm-hmm. So, tapos lang out of the blue, love na love niya si Angelo and then biglang nag-back out siya dahil may dumating na ibang babae, diba? Si Rain, yung dumating na ibang girl. Let's start from the beginning. So sila ni Angelo. Si Mitch muna. Dumating si Mitch. Sila, pumunta kay Mitch, tapos nung sila ni Mitch, nakita na naman niya si Angelo, si Peachy, naging sila na naman ni Peachy. Tapos nung sila na ni Peachy, nung kasado na naman siya kay Peachy, dumating naman si Rain.
Tama ba? Oo. After, so, what happened, biglang gumising siya, ang gusto niya na si Rain, hindi na si Peachy. Alam mo yon. So, parang, Saka di ba? Even after, even before matapos yung batch 1, yung character ni Kate Fernandez. Ay, oo. Di ba? Yun na yung naging... Doon ako Oo. medyo naloka na parang, akala ko si Rain lang. Last week lang, parang si Rain lang. Bakit biglang may bago? Oo, bakit biglang may bago? So, yun. So, sana naging isang mas maganda yung development ng character niya. Pero maganda ang family unit sana ni JM. Ako gusto ko yung family story. Siya yung may pinaka... Oo, malalim yung... Siya yung may pinakamalalim na family unit eh. Kasi di ba yung parents niya, hiwalay. Tapos hindi niya alam na sila pala yung second family. Oo. Tapos na may mga kapatid siya, hindi niya alam. Tapos nag-reach out siya sa mga kapatid niya, ganyan. Actually, yun yung gusto kong part kay JM. Pero oo nga, kung yung within the barkada and kung mga love stories, medyo sabaw nga. Nasabawan ako talaga ng si Rain, tapos biglang naging si Kate Fernandez. Nag-iiba, no? Nag-going up, may Donna ko siya, na biglang naging lead sa Custodio. Ay, Sino ba kuya? Sino ba talaga kuya? Siguro shout out to Direct Mark and Miss Kate. Ano ba talaga? Sira. Ay, pero, Ate Brooke, sino na yung sinasabi mo kanina? Kasi sabi mo kahit hindi ang daldal nyo eh. So, sige, pag naalala ko, kung sino yung hindi siya TGIS, kahit hindi siya first batch, you mean? Si Dingdong. Si Dingdong yung character naman ni Dingdong. Kasi nga, ang na-appreciate ko naman is from TGIS batch 1, naging TGIS batch 2. Parang si character ni, ano nga name niya doon? Sorry. Iñaki. So, pero in-introduce na siya sa batch 1, 'di ba? Sa TGIS. May pasulpot-sulpot sa last episode. Oo. So, doon pa lang nung nakita ko sa Iñaki, ang ganda nung naging development na naging parang siya yung pumalit sa character siya yung katumbas ng character ni Wax sa yeah. Sa TGIS. Kasi pinsan din sila, 'di ba? Oo, tapos pareho sila ng angas. Na-caring naman ni Dingdong. So yung angas ni Bobby Andrews na nadala ni Dingdong. And I think doon talaga sumikat si Dingdong kasi naging tatak na talaga naging household name na si Dingdong after ng TGIS. I'm not sure if kung meron na siyang project before TGIS, pero sa TGIS talaga siya nagsimula. Yeah. So I'm not sure if sa pag na-interview mo ulit siya, pakitanong kay Dingdong, saan ba talaga siya I think sa TG talaga. Sa TG yata talaga. TG talaga. No offense kay Bobby. Talagang pagdating ni Dingdong, talagang sikat si Dingdong. Kasi si Dingdong, ang dami niyang mga talent pa. May nagsasayaw siya and he sings. So kapag halimbawa pagdating ng SOP o kung ano man yung Sunday noontime show noon, laging nandun sila. Tapos nagsasayaw siya, kumakanta. Just magaling siya. Kaya talagang sumikat si Dingdong. Cute din yung, sabi ko ngayon kasi, Wax is not a common, common nickname, yung Wax. So, kaya tatatak sa'yo eh. And then, here comes Iñaki. Iñaki, hindi rin common na nickname, diba? Meron ka bang kilalang Iñaki in person, diba? Wala naman. So, talaga ang galing nung pagkakaisip nila kung anong name ang ibibigay para tumatak sa audience. At saka Iñaki na yan, yung mga ate ko, pag nakikita si Bing Dong natin, tas kunyari, mag-uusap kami about TG, lagi nilang iniisip na, si Iñaki, gano'n. Parang Iñaki. Alam nila agad kung sino si Iñaki. Parang gano'n. Kaya, ang cute. Pero alam mo, bilang napag-usapan na natin yung mga imperfections ng slide, yung, di ba ikaw si JM, si Jomay ang iyon naman, alam to ni Abigail. Alam niyo to, actually sinasabi ko to sa inyo, pero feeling ko si Abigail. Parang, alam ko na yan. Si Sam, si Idel Martinez. Si Idel Martinez. Alam niyo, gustong-gusto ko siya. Gustong-gusto ko si Idel. Gustong-gusto ko yung, gustong-gusto ko siya kung paano niya, It's just that parang miscast siya. Kasi ang arte niya magsalita, ay hindi siya yung maarte na sinadya, Parang ganun talaga siya. Ganun talaga siya. Ang character niya boyish. Yung parang, alam mo yun, parang hindi lang ako convinced. Nagulat ako dun sa OBB ng batch 2 na one of the boys, kasi yung ginagawa na siyang boyish dun sa look niya, parang hindi bagay. Merong mismatch, may disconnect.
Ewan ko, feeling ko ang peg nila doon, siguro ang peg nila doon, kasi si Peachy super arte, di ba? So, parang kabaliktaran yung sister niya. Yun nga lang, kapag narinig mo nagsalita, hindi ka mako-convince. Diba? Pero I think, feeling ko hindi naman kasi yung issue noon. Diba, ang parents nga ang mommy nga ni, iba ang mommy niya sa ano, si mama ang mommy niya sa isang Iba linggo. yung, Pero iba yung totoo mas niya iba sa movie. Oo. Well, actually, back in those days, ang unang tanong namin noon, paano si Peachy tsaka si Sam. Si Sam? Dahil napaka-mestiza ni Peachy, tapos yun si Sam, diba? Oo. Tapos yung pera, si Sherry Lara, tsaka si Bless His Soul, si Pocholo Montes, di ba? Hindi rin naman sila, hindi rin naman sila Moreno. So yun na lang sinasabi namin, siguro kasi magkaiba yung feature ng parents nila. They took different parents sa feature nila. But then they have chosen somebody else, diba, nakahawig ni Peachy. Pero feeling ko, nung time na yun, hindi pa kasi masyado nagmamatter yung ganyan di ba? Parang, kasi nga una din naman. Basta maganda yung storyline. Okay. Parang sa Friends, di ba? Ang daming imperfections pag nakita mo ulit. Yung may mga continuity lapses. Pero, parang dead na ka naman. Kasi ang purpose naman is to entertain ka ma-entertain Correct. ka. Not necessarily maging perfect. So, okay na yan. Despite the imperfections, we love TGIS. Charing. Naman. True. Talaga. Totoo. Ito na. Isip Si Abigail muna. Ikaw, hanggang saan umabot ang pagiging fangirl mo ng TGIS? Kasi syempre bata pa ako noon. So ang extreme, talagang nagsusulat kami sa wall ng cast. Alam mo yung 'di ba nung bata ka, wala ka gusto mo ma-express yung pagiging fan mo. Bumibili naman din kami ng mga newspapers at yung mga cheap magazine na nandun yung anong picture nila as a group or individuals. And then, nagsusulat nga sa wall, like, yung mga episodes, tapos mga names. Alam mo yung real name, tapos yung TGIS name, tapos minsan pati yung birthday. Parang slam pero yung parang gano'n. Tapos, pero yung magsispend, hindi pa kasi wala rin talaga nga dahil bata pa ako. Siguro hindi talaga. Pero ng movie. Ha? Yung may capacity ka na at capable to stand, to do anything. Hinanap ko yung may copy ng movie. Talagang gusto kong mag-purchase. Sabi ko kahit magkano, alam mo yun, name the price, bibili ako. Kaso wala na, hindi ko na makontak nga yung magbebenta. Or existing pa ba yung DVDs. Tapos ang ginagawa ko late nung ngayon na able na nga, nagme-message ako to anyone, talagang spend ako ng time, nagko-comment ako, nagbasa ko isa-isa yung sa Pinoy Exchange, may nakita akong email, in-email ko yung tao, tinanong ko kung may copy pa siya, ganyan, tapos kung nasan siya. Talaga nag-reach out ako para may makuha akong copy. Or mayroon akong malaman pa na, kasi gusto ko talaga mapanood. And then, as much as possible, dahil pa nga ako ni Angelo, yun, magpapadala ng something. Tapos naman naging friends na rin ako in a way. Tapos nagko-follow kung saan mga pwedeng i-follow. Tapos nanonood ulit. As in, dinownload ko yung lahat ng episodes ulit na cleared copy sa YouTube. Dinownload ko siya nasa phone ko and nasa external. Para alam mo yun, anytime. Tapos may Google Drive pa. Para anytime na this, mapapanood ko siya. 100 So, naka-inulit ka na. RIP replay button. Sobrang ilang beses ko inulit. Pag stress ako, yun yung pampawala ng stress ko. Yan sa pampawala ng stress. Manonood ako talaga. And then, yun, nakakakuha ko pa na nag-fan. Pero piling ko yung talagang nagko-comment ako dati sa GMA, sa Viva, nag-send ako ng email. Di ba may mga default email? Nag-email ako talaga. Ilang email yung ginawa ko for that. Para lang iba-iba yung username. Never kang sinagot sa email? Never. Isang sumagot, merong parang Netflix siya na subscription na nire-reach out doon nila ang Viva kasi may mga Viva movies doon sa time na yon. Tapos, hindi na nila nakuha yung rights.
Oo. Sabi so daw they nung tried Viva, wala to sa reach kanila. out. Yes, sobra nag-reach out ako. Hindi, I mean yung Netflix. Ay, yung hindi siya Netflix nalimutan ko yung app na yon. Baka Pero nag-reach out iFlix sila or Hook. hindi before iFlix and Hook pa. So, tinry daw talaga nila. From Sweden yata yung app. So, ewan ko pero meron akong messages nila na they tried nga na mag-reach out at saka kinontak nila yung someone from Viva, pero natagalan yung reply. In the end, Malamang nasa GMA ang rights kasi sila baka. ang nakapag-distribute ngayon eh. Sila ang Siguro. nakapag-score. Wow. In fairness hindi ko kinaya yung pati nag-email ka. Pero munti ko na rin gawin yan. Noon dati, munti ko na rin gawin yan. Pero hindi ko lang pinush. Parang nawala. Question to Abigail. Kung halimbawa nabubuhay na during my time na, kasi di ba maraming fan na talagang sinusundan pa nila si Angelo tsaka si Bobby sa mga shooting, nagjo-join ng fan club. Ay, feeling ko hahabol ako. Kung kaya ko. Oo. Kasi feeling ko. So, lalo na kung ang location nila within sa area namin, ay pupuntahan ko talaga. Hindi ako magpapamiss ng opportunity. Hindi ako rin may chance. Nung una inisip ko baka wala kasi bilang secluded ako at sheltered nung araw. Pero sabagay, sumali ako sa fan club ni Diego Loizaga, tapos na-push naman ang mga na-push naman ang mga get-togethers. Pero never ako pumunta sa set. Siguro yun lang. Baka yun ang hindi ko kayang i-bear, yung pupunta ka ng set. Kasi siguro pag may kasama, I mean, kung tayong tatlo, nandun tayo sa time na yun. Siguro kung tayong tatlo. Oo, pero kung ako yung mag-i-initiate, tapos kemi-kemi pa, baka hindi rin ako. Never ko pa na rin na-try Pero kung magkakasama tayong tatlo, mag-iingay tayo doon or gagawa tayo ng talagang time, mag-ano tayo ng Feeling ko rin. Gagawan. Kasi nga nung time ko yun, ako lang mag-isa So alam mo yun, wala nag-motivate na sige na, punta na tayo, gano'n. Kaya nga, diary mo lang ate yung outlet mo. Kaya pa ng best friend ko nun Kaya nga nakakatuwa to find out na marami sa mga kabatch ko ginawa yon. As in, kasi di ba yung mga officers ngayon ng mga fan club nila na talagang sinusundan sila Angelo. So kung talagang Google. Akala ko ikaw yun. No, baka sa panaginip. How I wish. Pero talagang limited ang communication nun. That's yung isang barrier nun. Limited talaga ang means of communication. Kasi nga, walang cellphone, walang webs, walang internet. So kung kahit na gusto mo, how to reach out sa ibang mga fan, mahirap. So unless na talagang local lahat ng mga kakilala mo na magkasama kayo, at meron kayong mga personal contact, ang hirap maki-join din. As much as I wanted to, ang hirap maki-join sa mga ibang fans, sa mga ganyang mga malling. May malling na rin nun meron na rin. Meron na, di ba? So, never ka rin nag-mall show? Hindi rin. For one thing, laging minsan natataon na work day siya. So, paano ka mag-join kung meron kang trabaho, di ba? During that time, nagsisimula pa lang ako. So, nasa early 20s ako. So, syempre, hindi mo sacrifice yung trabaho mo dahil mas mahalaga sa yung kumita kaysa not that magpaka-fan. Correct, oo. So, kumita ka muna bago ka magpaka-fan. Pero unlike ngayon, pwede na, di ba? Oo, pwede nang sabay. So, yun ang limitation noon. Basta ngayon online. Kaya mas madali for the fan. So hanggang bili lang ako ng magazine and I think nakabili ako ng original version ng movie CD. Before DVD, VCD. Hindi ba VHS? Oo, so pero lagi akong nasa Video City noon, na either VHS and I'm sure VCD ba, may VCD version pa. Ay, oo, ako din. Yun ang version ko ng unang TGIS movie. Ngayon hindi ko na alam kasi naiwan sa Philippines. So hindi ko na alam kung nasan yung copy. Nako, kailangan pag uwi talaga ni Ate Brooks ay hahuntingin natin ang bahay niya. And we will see where hahanapin natin. Nabigyan na yung bahay unfortunately at hindi na namin alam kung saan nilagay yung mga yung mga gamit. Oh my gosh, sayang. So, wala na. Hindi ko na alam kung meron. At saka kahit na makita ko yung VCD, may player pa ba ng VCD? Hello. Gagawa natin ng paraan yan. Convert yan. Well,
at least available naman na sa online streaming platforms ang TGIS The Movie. So, hindi na rin naman natin kailangan gawan masyado ng paraan. Pasok naman. So, eto, ang ko na lang, kasi syempre yung pananoon pa lang ay fan na kayo. But of course, life must go on. So, nung nag-end ang PG, nag-move on na rin kayo sa inyong mga lives, di ba? Pero, paano kayo na-reconnect sa pagiging fan? I mean, did it help na napalabas ulit noong 2013, nagkaroon ulit ng Pinjen, or ngayon na in-upload ulit? Kasi hindi tayo magiging friends kung hindi kayo ulit na-reconnect doon sa TGIS, or forever ba siyang nagstay sa inyo na parang kunyari, yun nga, magkakaroon ng parang ipapalabas ulit or magre-reunion kunyari si Bobby or si Angelo, and si Bobby and Angelo sa isang show, ganyan. Yung parang maaano ulit, parang iilaw ulit, maiilawan ulit ang pagiging TGIS fan. Sino muna? Si Abigail? Si Abigail, ang TV girl talaga yan. Ano ba? Oo, nag-move on na. Kasi nga, syempre, bata pa rin naman ako. So, feeling ko, ay, meron, apektuhan din, in a way. Kasi lalo na nabuntis si Angelo nung time na yon, parang feeling ko, ay, wala nang chance. Kasi syempre, pag may love team, iniisip mo na, sana sila forever, in real life. Oo. So, nung nangyari yun, alam mo at grade 4. Yes! Tapos sabi ko na, ay, wala nang chance na maging sila in real life. And, kumbaga, hindi naman katulad ngayon na kapag nangyari yon, pwede pa ulit gumawa, diba, ng movie or something. Parang nung time yun, ang naisip ko, the end na nung love team nila, the end na nung lahat. So, parang, naapektuhan ako. Pero nga, life goes on, nag-high school, parang bumalik lang ako nung sobrang tagal, nung nag-work na ako. Ako pa rin. I mean, fan pa rin naman ako ni Angelo, pero hindi na ganun extreme. Narinig ko na nag-rerun ng TGIS, madaling araw pa yun sa GMA. Tapos, may mga nagbebenta nga ng movie. Pero dahil nga parang feeling ko, ay, kailangan ko muna rin mag-aral. And then, makapag-work for me to be able na mabili yung gusto ko or magawa yung gusto ko. Ka ba high school? Malamang high school yes, or hindi naman, hindi. Tsaka syempre, pagka ganung edad ka, iba yung nasa isip mo na. Lalo na kung natapos na kasi talaga yung show. So, bumalik siya, actually, bago ko mag-Dubai. Pero, naging extreme, nung nasa Dubai ako, kasi, ay, talagang sinabi ko, nasan ako, no? Kasi for a time, wala akong work. Okay, nasabi ko na, lalangan. So, for a time, wala akong work. So, ang dami kong oras to look for something to do. So, ang nangyari, one time, galing akong interview pa, tanda ko yon, na nanood, meron pa sa YouTube ng TGIS The Movie na sobrang clear copy. Nanood ako. Tapos, parang na-relieve na lang ulit, ay, gusto ko ulit mapanood yung ibang movie nila Angelo and Bobby. And then tapos, ginusto ko na magkaroon ng copy ng TGIS. Kaya ako naghanap ng way. Kaya ako nag-message sa lahat ng network na merong source from a friend dun sa group. Dun ko nakilala yung mga bagets version na fan. Hindi pa si Ate Brooks yon, iba pa yon. So, yun, mga nakilala ko para makita ko, mamit ko si Angelo in person nung umuwi ako ng Philippines. Noong 2016. And then, after nun, hindi ko na tinigilan. Kasi sabi ko, ay, ang saya ng feeling. Parang feeling mo, bata ka pa rin. Time na, correct. Na, andun pa yung TGIS. Pero alam mo naman na hindi na. Pero, ang sarap lang mapili. Ito. Kamusta nung na-meet mo si Angelo for the first time? Ay, alam mo, sobrang, kasi diba, yung kasama ko yung nahihiya for me. Kasi pag ikaw, una mong na-meet yung ina-idol mo or yung artista na celebrity na gusto mo, di ba matahimik ka? Ako ang daldal ko. Kinukwento ko kasi, inupuan nga rin naman kami, ay, kantuhan kami, kukwento siya. Nagkukwento rin ako, hindi ako nahihiya na parang... Sa Robinson. Galleria. Okay. Tapos? Yes. Tapos yun, kwento talaga. Tapos nag-selfie pa, hinawakan yung phone. So parang, tapos kasi nagtatanong siya sa akin what it's like dito sa UAE, kung ano yung life. So, nakwento ko rin sa kanya. Gano'n kayo katagal? Siguro 1 hour. Matagal din for me. So, yun. After nun, hindi ko na tinantanan, parang gano'n. Sobrang, nag-message pa sa Facebook, sa Instagram, sobrang na-appreciate ko talaga siya in a way kasi sobrang bait niya.
Tapos sabi ko, ang kulang na lang si Bobby Andrews. Kasi gusto ko talaga makita. Ay, hindi mo pa And na-meet si syempre, Bob. hindi Okay. pa. Okay. And syempre, kung buong cast, makita ko, ay, ang saya. Yung feeling ko, nandun ako sa elementary days ko, TGIS, nandyan sila. Ang bagets ng elementary days. Ang bagets. Ano masasabi mo doon sa elementary days? Elementary days. Ikaw, Ate Brooks, never pa, no? Hindi mo pa sila Not na-meet? Or nakita Well, in person? Muntik na. Ito nga. Ayan na. Okay, Trivia lang. So, ah, nung time na kasi yun, I think nag-MBA ako sa Lasal during TGIS days. Meron akong social, MBA. Eagle ka. MBA, meron akong classmates sa Lasal na taga Magnolia siya. Magnolia Corporation. Taga San Miguel. So, all this time, alam ko may tatlo kami or apat, dalawa kami na talagang TGIS fan na every time na makikita kami, talagang wala kang pinag-usapan kundi TGIS. And then, nung ang nangyari is, so mag-ending na nga ang TGIS, nabuntis and actually, unlike brothers, si ano Pauline nangyari? wala, makikipagdaldalan lang yan. Anyway, nung nabuntis si Angelo, sabi ko, hindi pa naman sila kasal, pwede pa, diba? But then, nung nag-leak na ikakasal na si Bobby Andrews or married na, talagang alam mo yun yung feeling mo na, ay, wala na, talagang gumuho na lahat ng pag-asa mo. And then, nung nangyari yon, biglang kinuwento ng isang kaklase ko sa TGIS na yung sister pala ni Bobby, office mate niya sa Magnolia. As in, sabi ko, ba't ngayon mo lang sinabi? Sabi niya ganun, hindi pa niya raw nakikita yung significant na, as in talagang ka-department niya yata or department na kakilala niya as in personally kakilala niya yung sister ni Bobby Andrews. So hindi niya sinabi sa amin na until na nagkinasal na si Bobby Andrews. Sabi ko, ano ka ba? Sana napuntahan ko yung simbahan at sinabi kong itigil ang kasal. But then, so may chance sana na makilala ko in person si Bobby Andrews but it never happened kasi nga itong kaibigan ko hindi sinabi sa amin. So yun. So wala akong na-meet sa kanila in person to answer your question. Siyempre ako alam niyo na. Sa akin yun ang ultimate moment talaga nung nalaman ko na mag-guest sila sa show namin. 2015. Actually, ilang buwan pa lang ako sa... Live. Live. Hindi pala live. Paano? Fan ka na nila. Oo, fan na ako noon. Kasi 2 years after na yun eh. Tapos, ang PG na mute ka. Naririnig yung Teka, i-mute kita. Ayan. Yan? Simula nung naging fan ako ng 2013, hindi ko naman yung tinantanan. As in, talagang So, noong 2015, na na-meet ko sila through my work, malaking bagay yun sa akin na parang ako yung napili na mag-host nga. Actually, it was my first, hosting stint. Meron akong minor na hosting stint na 2 yata. Pero, so hindi ko masyadong kinakount yun. Ito talaga yung first na major. So parang, yun talaga yung unang-una. So parang, oh my God, talaga ba Angelo and Bobby? Oo, tsaka ilang taon ka lang, no? No! 19 na. 20, tama. Kasi, alam niyo what made it more special? It was after my birthday, yung shoot. So, parang siyang birthday gift siya talaga for me. Belated gift. Oo. Hindi nga belated kasi the day after lang eh. So, parang alam mo yun. Okay. Sasok na Extension. Parang nabanggit mo yan nung interview. Oo, ganong level. So, parang, syempre, ang saya kasi ako, hindi ko naman ina-expect na magtatranscend siya into a beautiful friendship with Kumar. Pero buti hindi ka na starstruck. Kasi kung ako siguro... Siyempre na-starstruck ako. Nanghingi ako ng tubig sa waiter pagkatapos. Hindi ka natangkay. Kasi hindi halata, di ba? Sinabi na namin sa iyo to, hindi halata na starstruck ka. Kasi talagang ang galing ng conversation nyo. So hindi halatang fangirl ka. At na-happy ako kasi ang dami nilang na-share na mga first time nilang share dun sa interview na yun. Kaya super na-happy ako. Like, grabe. Inabang ko yung upload na yun sa YouTube kasi per part yun muna bago yung buo, di ba? Yes. So gumigising ako ng maaga kasi alam ko, ito na yung time na i-upload ng Pep yun. So inabangan ko talaga siya. Tapos pinanood ko ulit ng buo. So doon pa lang pala halos parang naging friends na tayo. Wala lang. In a way. Pero FYI, ako doon sa YouTube.
Oo. FYI, before ng interview mo, Jim, sa kanila, wala pang ganong klaseng interview na nagtanong sa kanila about what really happened during TGIS days. First time yon. As in, kunyari, kasi after ng TGIS, nag-guest sila sa mga talk show, mga showbiz talk show. Hindi na nahahalungkat kung ano ba nangyari talaga sa TGIS? So ako lang ang naghalongkat. As a fan. Ikaw lang ang bumukas ng As a Pandora fan, box. As a fan, I opened the Pandora's box. Yes, ikaw lang. Kaya napaka-hit ng iyong interview. And thankfully, naging game naman din sila sa mga tanong mo. Correct. Well, kasi siguro it's a thing of the past din naman. So, I think okay na rin naman sa kanila to At saka parang at least kumaga sa kanila and sa inyong lahat din na fans na talagang during that time, it served as a closure, di ba? Na parang ganun na yung nangyari. And hanggang ngayon, kita nyo naman, meron silang show ngayon sa 5, di ba? So parang homecoming lang ng Bobby Angelo Love. Bobby Angelo. Correct. So eto na. So this year, last year, nag-reunion for the 25th anniversary sa aming show, ang TG. So it was really, really special for me. Nakaka-happy as a fan na parang napagawa ko yung reunion na yun sa kanila. Pero at the same time, ang mas nakakatawa doon, hindi ko ina-expect ever. Na magkakaroon ako ng dalawang bagong friends. Parang nagkaroon din ako ng sarili kong, meron naman akong sariling TGIS click at kung ano mang mga barkada talaga. But yung iba kasi yun doon nagsimula doon sa show na talagang minahal ninyo ng kahit iba-ibang generation, iba-ibang time. So, super happy na doon nabuo ang ating friendship na tatlo na hindi ko ina-expect. Actually, hindi ko inaakala na magtatagal. Kasi nga, syempre, di ba, kapag ka parang online friends, tapos ever naman tayo nag-meet, medyo fleeting siya, di ba? Yung hindi siya, Pero yung atin talaga, tingnan nyo, 1 year na tayong friends. Happy anniversary. Anniversary talaga to ng friendship natin. Itong talaga, episode na to Tsaka sa akin, ang pinaka-importante sa akin is yung how to get your trust. Kasi considering na online lang tayo nag-meet, wala pang physical meet-up, di ba? Pero I feel na trusted kayo. I could consider you as trusted friends, which is mahirap kung online lang. Somehow, there's something in me na nagsasabi, okay, pwedeng maging trusted friends tong mga to. Same ako din. Hindi ako basta-basta nagpo-friend. Kasi kita ito si Abigail, alam niya yan. Napakasuplada ko ng unang mga Sobra. Natin yung chronological order. Ikwento mo yung chronological order kung paano nag-connect tayong tatlo, yung ating universe. Kami muna ni Ann. Ay, hindi. Kayo muna dalawa. Before Ate Brooks, nag-message ako kay Jimpy sa Instagram kasi may mga post ka regarding reruns mo or nanonood ka ng TGIS episodes ng copy na meron ka. So nagko-comment ako sa kanya, hindi niya ako nire-replyan. Pero member ka na ng group. Member ka na ng TGIS. Member na. Member na din ako. Member na tayong tatlo. So tapos, ang timeline nito, mga March 2020. Actually, March. Kasi gana ng pandemic. Yes. Nasa bahay lang din syempre. So parang I have the time na mag-message, maghanap ng copy ulit. So minessage ko siya, Deadma. Merong isang fan na naging way na sinabihan mo siya na isasendan mo siya ng copy. Through Google Drive. Yes, si Lane. Kasi kami ni Lane, magkakilala na kami. Kumbaga, matagal na kami nagkaka-interact. Kasi ikaw, never pa. Pero never pa. Ko noon. Sabi ko, okay. Meet ko na kaya to or something. Pero apparently, hindi naman pala ikaw yung iniisip ko. So, salamat baka. Inisip ko na yun. At least, kaya in-entertain na kita kasi nga, parang, makulit, no? Makulit ako yung persistent talaga. So, kaya naman kayo nag-communicate kasi nag-thank you ako na nakuha ko yung copy. Tama ba? Parang ganon. Tapos sinabi niya sa akin through Instagram din na mag-upload siya ng isa pang episode. So inantay ko yun. Hindi siya, ang tagal bago na-upload. Pero nakita ko sobrang busy siya. Ang dami niyang live. So, pero nag-upload siya after a month. Sorry. Ganon. Tapos, ayun, naging ganun na, constant tayong communication nun kasi may mga comments na tungkol sa mga ganap. Magla-live si Angelo. Magla-live. Ayun, yun. Nanood ako ng live noon. Naka-data lang ako. Nasa labas ako noon.
Tapos, di ba may bibili ng stars? Bumili ako ng stars. Tapos, kinoment niya ako dun sa live ni Ano yung sa Jinky. Okay. Hindi, Facebook. Facebook, okay. Facebook, yeah. I think that was June. Something. June. Yeah, June. Tapos, Then, dumating si Ate Brooks na, yun na yung sobrang, magre-rerun na ang TGIS sa Heart of Asia. Tama? Heart of Asia. Yes. Heart of Asia. So, ang ingay nung group sa Facebook. So, nag-i-screen ako ng mga taong pwede kong kausapin. Like, hindi ko alam, out of nowhere, na-message ko si Ate Brooks. Sumagot naman siya. Hindi ko rin alam. Pero, tinignan ko yung profile ni Ate Brooks. Ay, sabi ko, medyo siya silent type ng dating. Na parang private, kumbaga, private. Kasi low-key Pero wala ka, low-key hindi ko alam kung bakit. Ang mga ina-upload ko nun sa group is mga throwback na videos. Nag-upload ka rin ba? Oo, nag-upload Saka nagko-comment siya. Saka nagko-comment ka. Pa, yung comment mo, sobrang medyo okay. Kaya compare din sa ibang nagko-comment na parang ikaw din, mag-iisip ka kung isa-friend. Yeah, kasi yata may mga nagtatanong kapag nag-upload ka na magtatanong sila na kung saan pwede mapanood or parang ang comment mo dun, parang mayroon kang comment na nabanggit mo during those times ng TGIS talaga. Nandun ka na, kumbaga active ka na. So, na-curious ako. So, in-screenshot ko yung message ko sa'yo ng last year. It was June 18. Wow. Nagpakilala ako. So, ayun. Nagpakilala ako. Kasi talaga gumagawa ako ng way para magkaroon ng copy. User pala. Pero anyway, kasi di ba tapos na-share ko sa'yo, ate. Sa akin? Yun yung nag-start. Sa akin. Kay Ate Brooks. Okay. Unang message niya sa akin kasi nagtatanong siya kung meron ba akong alam ng copy. Tapos sinare ko sa kanya yung meron ako. And then, merong nag-live na sa Heart of Asia. Naging problema namin, paano kami makakapanood? Diba, ate? Ate, natandaan mo yun? Paano natin na-download, para natin mapapanood? Merong isang fan din na nag-upload siya ng live. Dina-download namin. Or, binibigyan ko ng pang-load yung tao. Ako na yung bahala. Kasi ako naman patulog na. Patulog, yes. So, siya papuntang work, ako naman patulog na, pero hanggat hindi nada-download, walang titigil sa aming dalawa. So, kapag halimbawa hindi pa nada-download at patulog na ako, siya naman na mag-take over. So, grabe yung time difference noon, no, te? Nag-start ako ng day, ikaw pa-end na ng day. Pa-end naman ng day, oo. Pero much better kaysa sa Philippines kasi, ewan ko ba, pa tayong dalawa kesa yung somebody from the Philippines. So, yun. So, doon kami nag-start ni Cha. And then, out of the blue, biglang sabi niya, ate, meron akong papakilala sa'yo. Sabi ko, sino? Sabi niya, taga-pep.py. No, doon sa, nakilala na ako ni Abigail. Okay, 3, 2, 1. Sabi ko, baka pangalan pa lang, suplado na. Sabi niya, hindi, mabait ito, ate. Kaya, which is suplado naman talaga sa simula. Okay. Aminin mo, JP, suplado ka. Suplada ako because, yun nga, online. So, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano kung ano magiging expectations ko. Kasi nga, never naman ako nakipag-friends naman ako minsan sa online. Pero, pag boys. Pag boys. So yun, sabi niya, sige, introduce ko kayo. Initially yata sa IG kami in-introduce and then shinare na rin sa Messenger. So yun, so noong una, sabi ko, paano ako makiki-relate sa kanya or makiki-communicate? And then somehow, talagang bigla na lang naging komportable na rin yung communication namin ni JP. And the rest history. So napakagalang na bata pala. Nagpo-popa yan nung una Oo, ngayon hindi na. Kasi close na tayo. Hindi na, So, kasi sabi niya, pwede po, patulong lang po. Alam niyo, ito create na questions for the live, for the reunion. Yun lang naging unang topic natin, di ba? Ayaw, kasi may anniversary na nila. Maraming questions. So, contribution ng questions. Contribution ng questions. So, yun. Oo. Tapos biglang may mga nagpapadala na ng cookies sa akin, ng flowers kasi lumipat ako ng bahay. So, and a year later, we're here. So,
Gusto ko lang Forward sabihin na I'm really thankful for the friendship. Like, Ako din. tayo ganun ka-constant na nag-uusap at kahit hindi pa tayo nakikita in the flesh, ganito na tayo naging ka-comfortable sa isa't isa. Parang, ang saya-saya. And ang saya talaga. And it shows na distance and age gap are not barriers to Oo. become sa friendship. Time Correct. difference, distance, saka age gap, wala yon. So, Oh, napatunayan natin yan. Correct, yes. Right at this moment na ito, it's 12:47 on. So sa'yo, Ate V, so sa'yo, Ate Brooks, at 11:47 a.m. Yes. Lunch time si Ate Vicky. Lunchtime. At sa'yo, Abigail, Ako ay 9 p.m. oh my God, so Yes. pa-bedtime mo na. I'm supposed to be sleeping na. Nakakaloka. Iba-iba Okay, na. Ikaw din, madaling araw na sa'yo. Oo, ang saya-saya. So, sobrang Supposedly sa trabaho. Ikat mo to. thankful. Supposedly sa trabaho. Ako day off, so okay lang. Walang pasok pati bukas. So, super thankful na Thankful din. nagkaroon ako ng mga taong ganito na Ako din. hindi lang generous sa material things, sa pag-appreciate, but very generous din sa kanilang time, sa mga kwento nila sa life. Syempre yung mga ibang hindi na namin pinagchikahan dito, no? Yun. At nakakatawa ako to find sisters. TGIS sisters. Ang tawag namin sa sarili namin, kami ang tatlong bruha. And ang nakakatawa kasi sa atin, hindi tayo yung parang kinokontrol natin yung friendship na, oy, dapat gantong time, pag hindi ka sumipot or hindi kayo nagkita-kita, deleted ka na sa group. Walang ganon. Feeling ko rin naman May kasi space. walang masyadong karapatan. Kasi nga, bilang hindi naman tayo nagka-meet online. Plus, matatanda na natin para umarte pa tayo. Oo, pang bata lang yun. Oo. Kailangan natin ng space din Si sa Abigail kasi may sariling hugot talaga yan sa ganyan. Based experience nyo. Grabe, 1 month lang naman yun. 1 month, diba? Nagparamdam naman ako. Ibig sabihin na experience ka in real life sa mga taong Yeah. Diba? Yung kinokontrol yung friendship, sila na. Marami ako ibang friend na pwede kong i-treasure. Ay, ang hugot ko. Siguro one of the reason din kaya naging click tayo. Kasi yung maturity level. I mean, si Abigail is, for her age, is, of course, ang expectation is mature na talaga siya. But then for you, Dimpy, sa age mo, mature ako dapat. Hindi ako but ewan ko kay Abigail. Pero for your age, mature ka sa akin. Kasi marami akong kakilala na at your age, hindi pa ganyan ng maturity. Talaga? Dapat ito na yung time na diba? Kaya ako ini-improve ko ang self ko because this is supposed to be the time that, You explore. We are learning eh. Kumbaga, we have learned and continue learn. We have already learned, pero we still continue to learn. And at the same time, ginagamit na natin yung mga na-learn natin in the past. Correct. Oo. Kasi at your age, yung iba sa mga kagaya ni Abigail na mag-MIA paminsan-minsan, hindi lahat ng nakakaintindi if you're not mature enough. Correct. Totoo. After nito, tagal na naman natin hindi mag-uusap, for sure. Correct. Yung huli nating Zoom was Christmas party. Oo. Tama ba? Christmas party tayo ulit. Christmas party. Which was, naalala ko ang saya na, di ba? Kasi naglaro tayo ng... yung mga never have mga... Mag-iisip. Yun, sobrang lang. Iba kasi tinawag mo eh. Hindi. Mali. Considering na ang last communication natin ng live was back in December of 2020. Tapos konting chat lang from time to time. And yet here we are. Ganun pa rin tayo ka-close, diba? Wrap up. So, in short answers na lang para gaano kalaki ang naging effect ng TGIS sa mga buhay natin. Mag-start. Sige, ako na muna mauuna. From youngest to Sige. To young. Youngest to young. Ako, well,
siguro isa to sa mga ano talaga, anong tawag dito? Naging ano siya, manifestation or ebidensya kung gaano ako naging ka-addict sa TV at kung ano-ano pa because nga 1 month old pa lang ako nung umere yung TGIS pero bakit ako na-obsess sa kanya at hindi lang not just because of the reruns but even before na malaman natin na may posibilidad pa lang bumalik siya sa ere even with all the parang tawag dito pagbabago na ako doon, di ba? Naging talagang very invested na ako. And super nakaka-happy kasi ang dami kong na-achieve. Ang daming na-fulfill for me, no? As a TGIS fan na na-interview ko sila, nakita ko sila in the flesh, naging friend ko si Peachy, natuto kong kumain ng peach mango pie. So parang, kasama na yun kasama talaga yun. Dati ayoko ng peach mango pie, pero nung nakita ko na si Peachy, ay favorite niya ang peach mango pie. Na ang peach mango pie dati ay sobrang laki ngayon, sobrang liit na. Naging favorite ko rin siya. At hindi ko siya naging favorite lang naman dahil nga sa sobrang influence ni Peachy. Kundi masarap din naman in all fairness. Pero aminin na natin dahil kay Peachy talaga. Kaya ako siya na-umpisang kumain. So, alam mo yan, from the simplest to the most major. And of course, syempre, nagkaila ka ng dalawang bagong sisters. Yes, okay. Yeah. Abigail, it's your turn. Sa akin naman, na bago ang buhay. Wow, ang buhay ko talaga. Na nahook ako sa yun yung time talaga na naging ako sa GMA. Sa mga shows ng GMA. Kasi, you've always been kapamilya. Nag-start ako. Hindi naman din. Pero kasi mas nahook kami sa GMA nung time na yon and mas na-love ko si Angelo hanggang ngayon. Kasi nga, nakita ko rin talaga yung evolution niya from, kumbaga diba sabi niya nga before, bad girl to good na siya ngayon. Tapos, atakbo pa siya sa politics. Wow. Pero, bagong buhay ko kasi na-enjoy ko yung childhood ko at part yung TGI sa childhood na yun. Kasi nga, nasa elementary days ako noon. Nadala ko siya. Nag-stop for a while, pero syempre, di ba, hindi siya nawala talaga totally. Kumbaga, nabalik ko pa rin siya. And pag binabalikan ko, ang saya nung childhood ko kasi naalala ko yung moments na yun na wala pa masyadong pressure, walang stress, tapos, ang simple lang ng life. So, feeling ko, kabarkada ko rin sila anong time na yun. Tapos hanggang ngayon nga, na-enjoy ko siya kasi, kumbaga siya yung nakakapagpawala ng stress ko sa work or kung ano man problema ko sa buhay, manood lang ako, kiligil lang ako sa mga episodes or mga scenes nila. Nawawala na lahat ng iniisip kong stress. Nawawala na lahat ng mga negative. Tapos, yung mga songs na, kumbaga, sa phone ko ngayon, may mga songs ako na na-download, natatawa yung mga tao nakakapakinig. But ko alam yung mga songs, which is, it's because of TGIS. Yung mga songs nila, James Taylor, nila Stephen Bishop, lahat ng mga lumang songs talaga. So, yun. And take note, 90s and older ang songs, no? Yes. Hindi nasasali. Oo, parang 80s or 70s yung songs. 80s and 70s kasi nga, kapatid naman sila director. Oo. So, na-appreciate ko yung era na yon. Kaya, isa pa yan sa... Sorry. Ay, sorry. Lalo naman kami, kasi syempre, nandun kami sa time. Ikaw, di ba, 1 month old ka pa lang, sabi mo. Pero nung time na yun, sobrang less stress. Isa yan sa mga nagbigay sa akin ng appreciation din talaga sa old, hindi naman old, kumbaga that era, that sa time dati. 90s, 80s, ganun, because of TG. Sa TG yun talaga nagsimula. Although, I can say na hindi naman TG ang number 1 favorite ko. It was actually Kilig talaga. Kasi, yan na yung medyo may isip ako, di ba? So, nabutan mo Oo. It makes more sense. But, iba kasi syempre pag classic, yung talagang nauna, di ba? Nandun talaga tayo sa nauna. Okay, So, ako, idagdag ko na lang din na yun nga, nagkaroon din ako ng mga friends like you guys na talagang kahit na hindi tayo lagi nagkuusap or hindi tayo nakikita pa in person, andun yung friendship. Yes, di ba po kami nakikita-kita in person as it. But, we are hopefully, so happy. Soon. Ate Brooks. Ate Brooks. Ikaw ang pinaka-pretty. Ang finale. Well, it goes without saying nga yung friendship natin, which is ang dami niya na nasabi. So, I agree with everything that you said. So, talagang hopefully talaga magkita-kita yun in person. So, that's one thing that what TJS gave me as personally. Pero other than that, at my age, kapag tinanong niyo ako anong era ang gusto kong balikan, it would be the 90s. So, kahit na batang 80s ako,
I think ang pinaka-fun time sa akin is in the 90s, and TGIS made it more fun for me. Kasi nga, nung time na yun, may pera na ako, I earn money. But then, nung time na yun, is hindi na ako teenager, but then watching TGIS back then, made me a teenager again. So, it made me feel like, ay, teenager uli ako. So nakakatuwa and napaka-endearing ng bawat character. Kaya ang hirap sagutin ng tanong mo kanina, sinong ayaw mo? Kasi parang hirap, parang may mga flaws yung character pero napaka-endearing nila na ang hindi sila mahirap i-like. So, but then influence-wise, sa fashion, back in those days kung ano yung suot ni Peachy, talagang hahanapin mo sa mall. Ay, ako din. Diba? Diba? So, yung suot ni Peachy, particularly Peachy, kasi iba talaga ang style ni Angelo nun eh. And I think siya lang yata ang nagde-dress up for herself dati. Wala, unlike ngayon, di ba, meron na silang mga stylist, pero during those days, kanya-kanya lang sila. Kanya. Oo, pero ang galing ni Peachy pagdating sa fashion. And I'm not sure kung ma-appreciate ng mga generation ngayon. Pero yung mga suot ni Peachy noon is yung mga hit na fashion noon. Nabubuhay naman na yan uli ngayon. Correct. Oo. Kasi mukhang bumabalik na ngayon. So fashion-wise yun. And then, mas matanda ako sa inyo, so I have seen more love teams other than Peachy and Wax or Angelo and Bobby. But for me, sila lang talaga yung tumatak. So yung iba, naging fan ako, but then after a while, nag-wane na yung pagiging fangirl ko. But with Peachy and Wax or Angelo and Bobby, nagstay siya. Kasi talagang until maipanganak si Jimpy, mag-grow up siya at makilala ko siya. Andyan pa rin si Bobby and Angelo, Peachy and Wax. And I think that love team would stay as the number one love team for me forever. So may dumating man o mawala, sila pa rin yung number one. So and to think na hindi naman talaga ako ganun ka talaga ka let's say may dumating na love team, hindi talaga ako nagpa-fangirling except for them. So, never ako nag-join ng fan group, never ako nakipag-communicate sa ibang fan ng ibang love team other than TGIS. And it's a big risk kasi communication will expose you sa risk ng diba? At kunyari, sino ba to? Hindi mo nakikilala. In person online lang no? Oo. In person nga, hirap makipagkaibigan, what more sa online. But then you take risk, ganun kahalaga ang TGIS sa akin na I took risk na makipag-communicate sa mga ibang tao just to have fun reminiscing about TGIS. So ganun sila ka-importante sa akin. And this is it. Yun. Ito yun mismo, di ba? Yes. Oo. And no regrets. Same. Nako. Oo naman. Ako din, walang regret. Walang regrets. Yeah. Ate Brooks Saan papakinggan ni Angelo and Bobby to? Send natin. Pero, yun, Ate Brooks and Abigail, sobrang thank you for doing this for me and for TGIS. Of course. Yeah, for the love. Ako wala na ako ibang naisip na ibang tao talaga who can, I'm sure meron dyan, somewhere out there, who have the best memories, talagang who were the biggest of the fans. But yes. Iba kasi yung sa atin, kasi personal sa ating tatlo eh. Kumbaga merong connection sa atin. And at the same time, learn from each other. So, thank you for this evening, for this wine night. Thank you. Hinayaan natin malaman or ma-expose sa ibang tao yung ipo-plug or ipo-promote. So, wala na tayong exit na ganon. But ako, nagtithank you lang din ako that you're with me, and at the same time, syempre sa lahat ng mga ka-wine night natin ngayon, wine natin ngayon, super salamat for joining us on this Saturday wine night or yan ang ating episode. At syempre, abangan nyo next week kasi thank you. Kung this Saturday ay nag-TGIS tayo, next week naman, doon tayo sa foreign counterpart. Wow, foreign counterpart talaga. Wow! Wow! Going to be a
themed episode naman with two of my friends din ang naging connection din namin ay friend. So, yun. Ngayon lang ako nagkaroon ng formal promotion kasi nga ito lang yung bukod tanging episode for the first season na freshly recorded. Kumbaga, dahil Talaga. weekend. Oo. Congratulations. So Kaya yun. naman. What an Thank you so honor. much. Thank you so much, Ate Thank Brooks you. and Abigail. Maraming salamat. Thank you, And JP. Thank you for Thank you, inviting JP. us. with that, we are ending this podcast. So, magkita-kita tayo ulit next week. Samahan niyo ulit kami as we rewind to the past with a sip of wine. So, i-ready niyo ang inyong mga wine, mga drink ninyo para sama-sama tayo mag-throwback as we paint your Saturday's Pink only here on Rewind, a Throwback Podcast. Bye! Good night.